Medyo matagal po tayong nakapag-vlog ngayon, no? At medyo busy lang po. May ginawa lang po kasi akong trabaho sa iba. So dito muna ako ngayon sa shop dahil tapos na yung trabaho ko. At ngayon meron akong ipapakita sa inyong actually ito na yung dating gawa ko ngayon. Kaya nga lang hindi natin nasubukan sa in-order ko na blower. Ito kasi may dumating akong blower. Medyo may kalakasan ito. Kaya subukan natin dito sa kalan ko. Kasi hindi pa na bilhan dito ng blower ngayon lang So balik ulit tayo sa ating pagbablog ng kalan po. Welcome back po sa ating Arnold po Isma DIY 2.0. Ito po yung aking ipapakita sa inyo. Malaki po ito na kalan po. So kaya hindi ko tinesting to muna hanggat di dumating itong blower na to, kasi itong blower na to medyo may kalakasan po to. 6 amperes po ito. Kaya papakita ko sa inyo kung anong apoy nito kung gagamitan natin yung malakas na blower. Okay, yung araw na to May 1, 2005. So ibig sabihin Labor Day ngayon. So medyo wala tayong trabaho at papakita ko sa inyo itong gawa ko. Tara na. Okay, ito po yung ating nozzle burner nya. Dati wala itong butas sa ibabaw. Ngayon nilagyan ko ng butas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang sukat po nito 3.5 inches. Ito po. Isa po itong bill reducer na 3/4 at saka 2. Ito po yung mga butas niya sa gilid. At meron din siyang oil distractor. Pababa lahat yan. Pababa lahat. Ito naman patagilid. Itong mga butas na to. Nasa mahigit ito. 20 mahigit na butas. Ito. Itong liit. 1.5. Baling height lang naman ito 2 lang. Ayan po. Yung pinaka nozzle burner natin. Hindi ko pa na subukan sa malakas na blower. Ito kasi yung blower natin bagong bili ko 6 amperes. Medyo may kalakasan din ito. Kaya ko in-order to para masubukan natin kung gaano ba kalakas dito sa kala na ito. Ito po. May curve po yung 6.5 natin na 6.5 na chamber. Ito po. May curve yan. At ang height po nito 4 po. Ayan po, 4. Ito yung pinaka height nya. Pang malakihan po na lasalang ito kasi ito laki laki ng chamber natin. 4 tapos 6.5 na tubo. Ginawa natin kalat. Ito po nga pala yung natin Ito yung daluyan ng langis, pero hindi natin nagagamitin ito. Ibubuhos na lang natin dito ngayon. Ito yung gawa ko rin dati. Yan, pag nag-overflow yan, diba, nag-overflow na dyan, napuno na kasi pag ito kasing chamber, yan po. So, ito kasing chamber nya, pag sumubra dyan sa nipple na yan, siyempre lalabas ang langis dyan, pupunta dito sa daanan ng hangin. Yan po. Kaya ginawa ko, ito yung imbudo natin ng langis, may sariling overflow. Yan po. Para po yung excess na langis hindi maiipon doon sa chamber, dito lalabas.
Ako rin yung unang gumawa nito na overflow na dito sa imbudo. Wala tayong ginawang overflow sa chamber. Ito po. Bulat natin. Tapos na dito. Okay. Ito po, may crudo po tayo. Ayan na po, medyo mainit na siguro ito. Buksan natin itong... Ayan po yung apoy niya, oh. Pag malakas ang hangin, ang blower. Okay mga boss, yun nilipat natin dito kasi mahangin doon sa paggawaan ko. Dito muna tayo. Okay, balik natin ulit ang apoy. Okay mga boss, medyo hindi maganda yung apoy, no? Medyo mapula-pula. So ang ginagawa natin dito, kung sa iniisip ko baka sumobra yung butas, kaya try natin magsara ng mga butas. Ang ginagawa ko po dito kasi ito aluminum foil to. Kuha lang tayo ng kapiraso. Bali ganito lang po tayo magsasara mga boss. Kumuha tayo ng aluminum foil, tapos lulukotin natin at itatapal natin sa butas. Ganito po. Tapos pupukpukin po natin ang handle ng kutsilyo. Yan, ganyan lang. Ganito kasi ako magsasara ng butas mga boss eh. Aluminum foil muna. Halimbawa, hindi effective yung pagsasara natin, pwede nating tanggalin yung pinagtapal natin sa butas. So sa mga to, hindi na tayo mahirapan mag-adjust ng kung ano man yung i-upgrade natin. Hindi na tayo mahirapan kasi kung isasara mo sa welding yan, mahirap na magbubutas na naman ulit tayo kung halimbawa hindi pala yun yung tamang adjustment. Sa iba pala yung may problema. Tapos yung sinara natin, sinara na natin. Mahirap na mag-weld tayo tapos bubutasin ulit. Nakakabali kasi ng talim yun. Pagka may welding na, tapos bubutasan ulit. Yan yung madalas na nakakasayang ng mga talim ng barena. Okay mga boss, tapos natin takpan yung butas sa ibabaw. Balik na natin. Okay na to. Try ulit nating sindihan. Okay.
Ayan na po. Medyo wala na po siyang butas sa ibabaw. Tinanggal natin. Kanina tinanggal natin yung blower, ang nozzle burner. Tinakpan natin yung nasa ibabaw. Ngayon, binalik natin, ito na yung resulta. So ang nangyari pala, yung butas sa ibabaw, yun yung hindi nagpapaganda sa apoy. So ito na ngayon ang resulta, oh. Diba? Ganda ng apoy mga boss, oh. Perfect po natin yung butas. Okay? Ayan, oh. Okay boss, ganito na yun pag may salang yung kalan natin, oh. Ganda na ng apoy. Malalaking kaldero po ito. Ang bihit niyan boss, eh wala pang kalahati, oh. Kita niyo naman, wala pang kalahati yung bihit. Pag tinodo pa kaya, ano pa kaya mangyari? Ayan. Nawawala na po. Ayan na po yung apo niya. Nakapihit. Ayan po. Kalahati. Yan ang apoy. Pag pinihit natin, yan, lakas. Pag tinudo, yan. Kalahati lang muna. Pag 1/4, yan. Yan po. 1/4. Pagkat no. Yan. Po. Pag malaki ang kaldero po yan. Grabe yan ang apoy mga boss. Malakang kaldero yan. Okay mga boss, approve ang ating kalan. Ayos. Okay mga boss, approve na ang ating kalan mga boss. Ito na yung 6.5 natin, no? Medyo na perfect na natin yung nozzle burner niya sa butas. Okay.